1.6. Galing. Yan pala mas mataas. Yan po, dumating na yung order nating tester. Check natin kung legit. Yan. Big. Model nito aning SA304. Yan, order ko kulay red. Oh, laki pala nito. Laki pala niya, oh. Ang galing. So yun yung mga kasama niya. Test probe. Saka manual. Yan. Huwag niyong mawawalain itong manual kung gusto niyo malaman kung paano siya pagganahin. Yan dyan, basahin niyo lang. So yun, testing na natin. Sumas natin ito. Kala ko maliit. Kala ko ganyan lang kalak. Laki niya pala. So yung selector niya po dito sa port na to, AC and DC voltage na siya. Kapag DC volts po hanggang 1000 volts. Kapag AC voltage naman po, check nyo hanggang ano lang siya, 750 volts. Tapos itong HFE, ano po siya, transistor tester. Tapos ito naman po, battery tester, 1.5 to 12 volts. Tapos ito hertz tester. Tapos ito current tester. Tapos dito naman capacitance tester. Tapos ito diode tester or continuity tester. Tapos dito naman po resistance tester. Tapos ito hold button, tapos select button. Tapos dito yung salpakan ng transistor. Susundin nyo lang po yung emitter base saka collector. Yan, NPN or PNP transistor. Tapos ito po yung saksakan ng test probe. Mamaya explain ko yung pagsalpak dito sa test probe. Lagyan natin battery. Tapos yung saksakan niya ng battery, kailangan lagi nakatornilyo kasi yan, nalalaglag siya. Wala siyang lock. So ito yung pinaka-lock niya, yung tornilyo. So yung battery niya, AAA. So yan, dalawang AAA. Tapos meron na siyang stand kung gusto niyo nakaganyan siya. So yan, ganyan na siya. So unahin kong tester ito. So kapag magtetest kayo ng voltahe, dito kasi sa function na to, sa selector, DC na siya saka AC. So dito, ibig sabihin sa tester dito, nakaselect pa siya sa DC voltage. So mahalaga yung polarity kapag DC voltage. Kapag AC naman yung susukatin nyo, kailangan nyo itong i-press yung select. So yan, naka-select na siya sa AC. Tandaan nyo palagi i-select kapag kung ano yung susukatin nyo. Baka masira yung tester eh. Tapos halimbawa i-check nyo yung outlet. So nasa 222 to 40 volts yun. So ito hanggang 200 volts. So dito tayo sa 750 volts. So yan. Tapos wait lang, lagay ko yung test probe. Pag voltage yung check nyo, itong black dito sa COM, tapos itong red dito sa B ohms saka hertz. So dyan siya nakalagay. Testing natin yung outlet. So check natin kung magkano yung voltage na lumalabas dito. Sorry, kailangan pala ayan, kailangan i-select nyo sa AC So ayan, so 230 volts. Tapos check naman natin yung battery. So select natin sa DC. So ito, magte-test tayo ng battery. So halimbawa sira na yung nyo, battery ng fan, battery ng Bluetooth speaker. Tapos dito sa DC may polarity yan, yung negative sa black, yung positive sa red.
So yan, 3.6 volts. So 3.7 volts siguro to. Yung transistor, baka hindi kayo mag-testing. Yung sa battery, pwede naman dito. So kapag battery check daw, kailangan itong pula dito sa bat. Ayan. So yan, 3.6 3.65. Pwede rin siya dito eh. Ano rin eh. Nagre-reading din. Ayan, 3.63. Ang kagandaan lang siguro dito kapag inano mo siya sa battery, meron siyang ano, yan, meron siyang fuse. Pag dito, kung sakali may problema yung battery, yan, hindi madadamage yung tester. Kaya siguro dito recommended kapag mag-check kayo ng battery. Tapos yung hertz, hindi ko rin siya hindi ko pa nasubukan tong hertz eh. Pero pwede siguro yun sa ano, hindi ko lang sigurado kung sa out ng speaker kung ilang hertz yung labas ng tunog. Ito naman sa resistance check. So meron ako ditong resistor, yan. Ito yung value niya 10 ohms, 5 watts. Set ko lang sa 200 ohms. Itong sign na to, yan, sign niya ng ohms for resistance. Check natin to, dapat 10 ohms lang to lalabas. So yan, so 10.5. Yan, tapos ito 10 ohms din yung value. So yan, yung value niya 10.7. So dito naman tayo sa capacitance. May itetest akong ano eh, capacitor ng electric fan. May ayusin kasi ako electric fan. Ipakita ko sa inyo. Ito yung ayusin kong electric fan. Ang bagal kasi niya umikot eh. Testing natin. So yun, testing natin. Yan, bagal na umikot. So possible kasi isang problema niya sa capacitor. So testing ko yung capacitor niya. Kapag nag-tester tayo ng capacitor, kailangan nakatanggal sa circuit. So tanggalin ko to. Hinangin ko lang. Tanggalin ko ng ating isa. Ibilang ko rin lang to. Kapag nag-test kayo ng capacitor, maghihintay lang kayo ng mga ilang segundo para mag-reflect yung reading. Yung value nitong capacitor na to is yan, 1.5 UF dapat. So yan, kapag nilagay niya yung tester, hindi siya agad magre-reflect. So maghihintay pa kayo. So yan, mga ilang segundo lang. Yan, nag-read na siya, tapos hintayin nyo lang kung ano yung pinaka-stable na ano. So yan, so 1.02. Malaki yung binaba. So dapat 1.5. Check pa tayo na ibang capacitor. Meron pa akong mga capacitor dito na galing sa sirang electric pan din. So ito yung galing sa ibang electric pan din. Hindi ko lang sigurado kung ayos pa to. 1.5 UF din to yung value. So yun. So ito 1.5. So yung isa na nga yun, sira yun. Ito mas ayos pa siya. Ito na yung bagong capacitor ko. Testing natin. Malalas. So yun, 1.6. Yan pala kapag ano, bago. 1.6. Ang galing. Dahil pala mas mataas. Yung capacitor. Okay. Testing. Okay. So, okay na to. So, yun, sa capacitance tester. So, mahalaga to. Magagamit natin itong mga technician. Yan, kung nag-ano ka rin, nagre-repair ka electric fan nyo, kahit hindi ka technician. So, yung kapag mahina yung ano, ikot, possible kasi sa ano,
sa capacitor lang. Kapag inikot mo yung ALC tapos maganda naman yung ikot niya, so yun, possible sa ano lang, sa capacitor, kaya hindi umiikot ng malakas. Check naman natin tong ano, continuity tester saka sa diode tester. Ito, halimbawa natin, ito yung linya ng ano mo, cordon. So diyan mo magagamit yung continuity. So halimbawa ito, hanapin natin kung ano yung may putol dito. Halimbawa may putol, so dito isang test probe, tapos dito yung isa. So yan, so ibig sabihin kapag tumunog siya may continuity. So yan, so ito daw nakakonekta dito, so magkakonekta siya. Try natin kapag dito, so wala. So ito dapat meron siyang continuity dito sa isang linya na to. So yun, ibig sabihin ito, ang cordon na to ayos pa siya. So halimbawa ito, so yan, halimbawa yan. So halimbawa ito isang linya yan, so yan, magkalugtong siya. So halimbawa naputol yung linya, so halimbawa nagkaroon dito ng cut, so halimbawa nagkaroon ng cut. So pag may cut siya, ganyan, no reading, so ibig sabihin putol yung linya. So yun yung silbi ng continuity tester. Next natin yung sa diode nya naman. Dito kasi dalawa yung option nya, continuity saka diode. So dito tayo sa ano, sa diode test. Sa pag-test ng diode, check natin yung forward bias. Yung forward bias, kailangan yung positive nandito. Yun yung sa walang guhit. Ito yung guhit. Tapos yung negative dito sa may guhit. So yan, kapag forward bias, dapat may reading siya. May reading. Kapag reverse bias, dapat wala siyang reading. So yan, walang reading. So test natin itong iba. So ito yung forward bias nya, yung baba 0, din. So nagloloko na to. So testering na nga natin yung current test. So meron akong ito-test dito na circuit, simpleng circuit. Ayan, papailawin lang natin to. Ayan, gamit lang to adapter. Power natin to. So ayan, ito yung positive, yung sa gitna. So ayan, nilaw siya. So check natin kung ilan yung current na dumadaloy dyan. So ito DC to, tapos ito yung positive. So di ko sigurado kung ano yung dumadaloy dito. Set ko siya sa 10 ampere. Kapag gagamitin nyo yung 10 ampere, lipat nyo tong pula dito sa 10A. Tapos kapag DC current, kailangan yan naka DC yung selector. So kailangan yung positive na sa positive supply, tapos yung kabilang side, ang gagawin kasi natin dito, isi-series natin yung connection. Test natin. So yan, meron siyang 0.03 ampere. So test nga natin kung itong 200 milliampere lang. So yun, may 0.2 milliampere, 0.3 milliampere yung dumadaloy na current dito. So ganun yung testing itong yung current tester. So yun lang yung transistor. Wala kasi akong transistor na tutusok na lang, kaya hindi ko siya makatitest. So yun, yan siya paganahin. So maganda to, lalo na tong capacitance na gagamit natin. Yan yung nagustuhan ko dyan, yung capacitor tester. Sabi kong sira talaga yung capacitor. 1.5. Yan. Yan. Basta kapag battery, dito ka sa bat. So ngayon, titingnan natin
ang kuha niya. May polarity yan. Yung black sa negative. Yan, 1.2. Eksakto pa ito, no? Oo, sakto yan. Eksakto pa ito. Hindi naman masisira kung ano nagkapalit, ano? Mag-error lang siguro dito, pero wag mo na. Ay, 1.2 rin din, ano? 1.2 rin, no? At least marunong akong tumingin ng battery kung halimbawa dito. Yan, kapag continuity dito. Yan, dyan. Tapos, may selector yan eh. Kapag continuity check yung gagawin mo, kailangan ganito yung icon. Okay. Yan, buzzer. Kapag ito kasi, dalawa kasi yung function nitong selector. Pwedeng diode saka continuity. Pag naka-diode, yung testing niya hindi siya continuity. Kailangan nakaganto siya ng selector. Ito para saan naman itong section na to? Ito yung resistance, yung ohms. Okay, ohms. Ito yung sa kung ano, Ito, sa capacitor, no? Yan. Ito naman, itong dalawa na to. Ito hertz eh. Hindi ko sigurado kung ano yung hertz. Siguro pwede ang ma-check sa sa speaker. Yung out ng speaker kung ilang hertz. Hindi ko sigurado. Hindi ko pa na. Tapos dito yung AC DC voltage. Yan. Kapag AC yung susukatin mo, kailangan itong selector. Kailangan mo ilagay. Ay, hindi kayo puputok ito kung halimbawa nakalimutan mong isilip. Hindi ko pa sinubukan. Huwag mo na rin subukan. Baka siguro meron naman yung protection. Ba pumutok kasi siyempre Subukan mo dun sa sa manual. Hindi ko pa nabasa yung manual. Pero sige. mukhang may protection naman yan. Kapag direct current hanggang 1000 volts. Kapag AC hanggang 750 volts lang. Sa direct current hanggang anong volts ang kukunin mo? Hanggang 1000 volts kaya niyang i-measure. Sa direct current. Tulad ng mga tulad ng mga maliliit na kuhan, di ba? Mga battery. Oo. O kaya yung DC supply. Yung mga natin, di ba may mga volta-voltahe yun, yung mga tawag daan, diode yun eh. Diode? Yung mga voltahe na 400. Capacitor. Capacitor, di ba may mga voltahe yun? Yung kasi yan, supply yan eh. Halimbawa yung power supply, yung adapter, naglalabas siya ng 400 volts. Yung dalawa dyan, tapos may mga guhit na green, black. Resistor yun. Resistor, di ba? Resistor yun, diba? Hindi yun naglalabas ng voltahe dito. Resistor. Pag susukatin mo kung tama yung value niya dito sa resistance. Di ba matataas ang voltahe nun eh? May hindi, taga-control lang siya ng taga-control lang siya ng current na dumadaan. Oo, yun nga gusto ko di ba? Pagka halimbawa nakasalpag sa amplifier, ang supply mo 220, tapos i-rectify niya yata yung papasok na kuryente doon sa isang kwan. Yung rectifier diode yun. Ito sa capacitor, running capacitor ng ventilador, kasi yan ang Saka sa washing. Pero dito ang parating pula ha. Kapag battery lang yan sa current pero karamihan dito. Ito kapag voltahe dito sa AC sa DC, tapos yung resistance saka yung hertz. Saka yung capacitance dyan din. Saka yung buzzer pala. Saka yung buzzer ba yan? Tumutunog ba yan? Continuity, Tumutunog? Tutunog siya kapag buo yung linya. Basta dito lang, ayan lang, battery saka yung current. Ito lang yung current saka yung battery. Dito? Oo. Tapos kapag current susukatin mo, lagpas ng ito kasi 200 milliampere eh. Yung fuse halimbawa. Yung fuse continuity lang yun, dito lang yun. Kapag check mo yung fuse kung ayos. Oo. Dito lang yun sa continuity. Kung hindi putol. Hindi putol dito lang. Kailangan yung continuity dito Basta ayan lang, nakasulat naman eh. Ito na may mga kuha naman eh. May mga Pero pag nabura na yan, kailangan ganda mo pa. Basta dito battery. At saka nalagay battery naman ito, di ba? Battery saka current. Hindi, tanong ka lang pag Picturean mo nga para pagka hindi pa ako na lang magpipicture para mag-suggestion ko sa iyo kung sabihin ko sa iyo kung para saan Yeah, okay na yan. Gagaling mo ito.